Ngayon pong naisabatas na ang Expanded Centenarians Act o pagbibigay ng 10,000 peso cash gift sa mga nasa edad 80, 85, 90 at 95. Pag-usapan po natin ang magiging sistema ng pamamahagi niyan. Nakasalang sa Balitang Hali ang tagapagsalita ng DSWD, Asek Romel Lopez. Magandang umaga at welcome sa Balitang Hali. Yes, Sir Rafi, Ma'am Connie, magandang tanghali po at mula sa ating kalihim, Secretary Rex Gatchalian ng DSWD. Magandang tanghali po sa mga kababayan natin nakatutok sa inyong programa. Magandang tanghali, Asek. Ano ho ang magiging papel ng DSWD sa Expanded Centenarians Act kung saan may 10,000 peso cash gift nga po yung mga umabot na 80, 85, 90 at 95? Well, ang malinaw po sa atin doon sa batas po, tayo po ang mag-i-implement nitong programa. Although yung National Commission on Senior Citizens po natin, sila po ang naatasang bumalangkas o bumuo ng ating implementing rules and regulation at ang inyong pong DSWD, in the absence pa rin po ng IRR, tayo naman po ready na i-implement ito. Ang atin lang pong nais malinaw doon with the implementation po na implementing rules and regulation. Paano nga po ba ito gagawin? Paano po yung magiging sistema? Although since may mechanism na po tayo, kung ito naman po ay kagaya ng batas, ito po ay amendment doon sa ating centenarian law, since tayo may sistema na, kung ito rin yung gagamitin natin, I think kaya naman po natin itong i-implement. Ang atin lang po talagang prayers, maayos natin yung IRR kaagad. At kung ito yung makahanap po tayo ng fundings, may implement natin kaagad. Kung hindi man, kagaya po nangyayari na kagaya ng ibang mga batas, the following fiscal year, doon po talaga na-implement yung ating pong mga ganitong cash gift. Okay, so next year pa ito mai-implement, hahanapan pa ng pondo, sir, no? Pero ang tanong ho, nung ilan sa mga ating mga kababayan na senior, retroactive ba yan? Kasi baka naman daw yung mga 85 na ngayon, 86 na next year, baka hindi naman daw makatanggap. Well, in the absence nga po ng ating implementing rules and regulation, yun ang gusto po nating makita. But then, unfortunately, at this point in time, hindi pa po natin nakikita yung possibility ng retroactive payments. Kasi very valid naman po talaga yung questions ng ating mga kababayan. Halimbawa na lang po yung 96 years old. Opo. So, nalagpasan na siya ng 95, hintayin niya yung 100. Pero talagang medyo malayo-layo pa po yung 4 na taon kung yun po yung hihintayin natin. So, ito po yung kailangan nating ma-identify at talagang mabigyan ng malinaw na kasagutan doon sa implementing rules and regulation. But then, at this point in time, hindi po natin talaga masagot kung maaari na po ito. Kaya po yun ang kahalagahan ng ating implementing rules and regulation para maidakda yung sagot sa ganito pong mga katanungan. Asek, may kailangan bang gawin o ihanda yung ating mga senior citizens para makuha itong mga benepisyong ito? Well, ang pinakamainam po kasi, pagbabalikan po natin, ito po yung amendment ng ating expanded po na Centenarian Act. Kailangan po kayo po yung nakatala. Kailangan po kayo ay kinikilala ng una yung Barangay Senior Citizens Affairs. Yan po iaakyat doon sa inyong OSCA, Office of Senior Citizens Affairs sa inyong munisipyo o lungsod hanggang kayo po ay kinikilala rin po. Yun naman po yung pinapasa rin na datos para kinalanin kayo National Commission of Senior Citizens. Para po kayo ay makasama dito sa ating Centenarian Law. So ito po yung pinaka-importante. Ang sunod po dyan, siyempre, para po kayo makasama, yung inyong mga pertinent documents na nagpapatunay na kayo po ay senior citizen, nagpapatunay po ng inyong edad. In the absence po, alam naman natin, iba nating mga senior, wala po na mga birth certificate. Ang hinahanapan po rito, halimbawa, marriage certificate mo o yung birth certificate ng iyong mga anak, na maaaring makapagpatunay doon po sa iyong edad. Hinihingan ka ng higit isa. So more than 2 yung pinaka-ideal po nang sa ganon na ma-validate talaga na indeed ito yung edad po ng ating senior citizen. And from that po, kasi ito pong expanded naman natin na Centenarian Act, wala naman po itong inclusion. So regardless po ng inyong socio-economic status, kung may understanding po dun sa batas, ay maaari po kayong makatanggap. Ito pong bago natin, yung expanded na 10,000 pesos na cash gift kada 85, 80, 85, 90 at 95 years old po. Pero dahil dadagdag yung mga mabibigyan ng biyaya, ika nga, dapat ngayon pa lang, Asek, maghanda na sila kahit wala pa yung IRR. Yung ba ang recommendation ninyo? Well, tama po. Mainam po talaga na magpatala yung ating mga kababayan. I believe parang si Senator Bong Revilla na isa sa mga principal author po ng naturang batas. Ayun din po yung ini-encourage sa ating mga kababayan na magpatala. Sa ganon, talagang doon po mag-umpisa
yung inyo pong availment ng mga programa ng gobyerno na para po talaga sa inyo. Kasi uno po, mahihirapan po talaga tayong implement ito kung wala pong supporting documents na magpapatunay una na kayo po yun ng inyo pong edad. So kahit entitled po kayo, kung hindi naman kayo Yun na properly nga. vetted, kung hindi naman po na-process ang inyong mga dokumento, baka hindi nyo po ma-avail itong ating programa na napakasayang naman. Naku, maraming ganitong programa na hindi na-avail dahil hindi lang kulang lang sa mga dokumento. Maraming salamat sa iyo, ASEC Romel Lopez ng DSWD. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.